Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Tuesday morning sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so how to plan ito, nalira yung title, okay. The right way to plan your retirement. Malayo kasi. Lumalayo ako kasi pagka nakita po ako ng mga delivers ko, pag nagpapa-coach sila personal, nagugulat sila, kala daw nila mataba ako sa screen, sa TV. Anyway, so, the right way to plan your retirement, okay? If you are 30, 40, 50, 50 medyo late na, pero habulin natin, ha? So, the right way to plan your retirement, kahit ikaw ay nasa 20 ngayon, 30, 40 yan, kaya-kaya. 50, habol pa, okay? Kaya pa yan. So, the best way, I think, the age is, kung di ka nakapag-plan ng 20, at least 30 years old ka, you can plan, okay? So, napakagandang age yan to plan. Even 40, kaya pang habulin yan, kaya-kaya pa natin. Kahit anong edad ka, basically, kaya pa nating habulin, okay? So, just apply the right way to plan your retirement. By the way, bago tayo magsimula, if you want to advertise your business, pwede sa YouTube channel ko, and if you need coach, on how to start your own business, on how to invest and save the right way, message mo ko 0939-525-4311. Okay, so the right way to plan your retirement, number 1, start establishing one passive income now. Now na, okay? So dapat at 65, 70, meron kang income na kusang dumarating. Paano yan? Like my YouTube channels, may passive income. So medyo nagpapasalamat ako kay Lord kasi eto na to semi-passive income siya, pero like now, tinignan ko yung earnings ko sa kanya, more than $1,000 siya. So, I'm predicting at age 60, na wala na akong ginagawa, nasa terrace na lang ako, triple na siguro yung bibigay niya. So, at least I have one source of income na whatever happen, meron. Passive income. Wala na ako masyadong ginagawa, dumarating lang siya. Kasi at age, pag retired na tayo, hindi na tayo masyado makagalaw, di ba? Masakit na yung mga kuko nyo. Kuko talaga. Mga bahagi ng katawan. So, at least it's important that you have your passive income, like isang business na very well-established. So, passive income din yan in your future. Pwede kang magkaroon ng mga e-products, e-course, and any other income na alam mo na pagdating ng araw, pag in-establish mo ngayon, magkakaroon ka ng income. When you retire, that's passive income, okay? So, start establishing it right now. Kung ano yan, I can help you. Tawagan mo ako para maka-start tayo. Depende kasi sa skill natin yan, di ba? You can build one business na konting input na lang, magbibigay na sa'yo ng income, online, e-commerce, so I can help you with that, alright? Second, the right way to plan for your retirement, okay? So, don't forget your health insurance. Yan, napakalaga. Pag retired ka na, di ba, dyan na lumalabas ang maraming bagay. So, ngayon pa lang ang planning mo. You can have your health insurance. Meron tayong dalawang choices. One, IMG, Kaiser. So, I will connect you to Ma'am Lore Bautista para matulungan kanya to start setting up your health insurance through IMG and Kaiser. Meron po ako niyan, don't worry. Kaya safe. Nag-start ako last December, January, February, March. 4 months na tayo naguhulog. Kung if you are starting like 30 or 20, mas mababa po ang yung binabayaran. Kasi ako medyo may edad na okay? So, pwede po yan. So that, pagka-retired ka na, gusto mo magpa-check up, magpa-test ng dugo, di ba? Minsan, yung mga matatanda nating mga kakilala, ayaw nila magpa-check up kasi nga, inisip nila yung gastos. But you have your card. Kung meron kang card, swipe ka lang ng swipe, di ba? Okay? And another one na pwede mo ditong kuhanin, meron ka rin choice, Sun Life 3-in-1. Meron na po siyang life insurance, health insurance, and investment. So, pwede yan. If you are interested with these two, kukunin ko kayo sa right person. Okay? Alright, so that's second. Don't forget your health insurance. Or pwede ka rin naman magkaroon ng bank account. Separate bank account for your health. Pangalanan mo ng health. Ano lang ako dyan kasi pagka, lang siya, savings lang. Again, kinakabahan ako kasi baka mamaya, unti-unti nakukuha din natin, kaya mas maganda na siguro yung sa insurance, tapos nag-accumulate pa siya ng interest, and then hindi mo pa siya pwedeng kuhanin, so at least nandun siya, hindi siya nawawala, okay? So that's number 1. And third is
My suggestion, at least you have 1 or 2 real estate investment or property when you retire, before you retire. Start ka nang dalawa lang siguro, wag naman masyadong marami. Kasi kung purpose mo naman, just to live a decent life when you are retired, then you can do your mission in life, then you can do things that can make you happy. So, hindi natin kailangan ng sobra-sobrang pera if that's what you want. Now, if you want to leave legacy to your family, like mag-iwan ng mga mana-mana, so it's okay to accumulate more than 3 real estate property. Para sa akin kasi, kaya meron kang dalawa niyan, one, pwede mong maging source of income yung isa, di ba? That could be also your passive income kung may pinaparent ka, di ba, na mga 5 units. I suggest 5 na yan. Di ba? Kung take 7,000 yan pag retired ka na, so meron ka rin 35,000, di ba? Or if you want to liquidate that asset when you are already retired, pwede. Mataas na yung value. So start buying right now. If you are, let's say, 40, then after 10 years, lumaki na yung tumaas na yung value nun, you can sell that, then you can use that money for your retirement. So, yun yung purpose po nun, okay? And, number 4, okay? Have at least 2 paper asset right now. So, dapat may paper assets tayo ngayon. That is in preparation for our retirement. Ano ba yung mga paper assets? These are investment, of course. So, for stock market na maraming nagtatanong, you can use mutual funds. Mutual funds, pwede po yan kahit saan bank. Pwede po kung mag-start, the minimum is, I think, 5,000 pesos. Or you can choose UITF. Sa BPI, meron po niyan. I have that one. Ang initial po ay 10,000 pesos. Ang maganda po niyan, nakikita mo yung progress ng pera mo. And in case of emergency, pwede mo po siyang kuhanin. So, that's the beauty of UITF sa sa BPI, okay? That's a paper asset. So, at least meron kang dalawa. You can also have the Pag-ibig MP2. You can also have corporate stocks. So, ano ba yung different ng mga stocks? Sa stock market na yan, medyo mahaba po. If you want to understand more of this and how to start, where and when and how, and even Forex, so, and even iba pang investment sa different companies kung hindi man sa bangko. So, pwede nyo po ako message para magkausap tayo. I can coach you. 0939-525-4311. May Viber na rin po tayo. So, pwede nyo po akong puntahan dyan, message nyo ako. Okay? So, yan. At least mamili ka ng dalawa na affordable. Dalawang insurance bago ka mag-retire. Na at 30, hulugan mo na ng 5 years yan. Diba? So, hulugan mo lang. Tapos, after, pagka nag-retire ka na, di mo, ay, meron na pala akong ganito. Meron akong, if you want to go abroad to travel, diba? To enjoy life. Okay? So, at least meron kang income. Hindi yung nag-retire ka na wala lang. Alam mo yung nag-retire na wala lang. Yung nag-retire na wala lang, hinihintay lang dalawa, SSS, GSIS, Pag-ibig. Di ba, wag lang po yun. Wag natin masyado doon lang asahan natin. Kasi narinig yung mga ibang nag-retired, pinabibili lang nila ng gamot yan, di ba? Pinabibili lang nila ng maintenance nila. So, dagdagan natin para yung buhay naman natin ay masagana, di ba? Okay, yan naman yung plan ni Lord eh. Abundance life, na kailangan may effort din tayo. Di ba, sabi niya, occupy till I come. Occupy till that, retirement. Ibig sabihin, you trade, do business. It's in Luke chapter 19, verse 13 nata. Occupy till I come. So, you do trading, you do business, mind your money, work. Diba? Hanggang doon sa retirement mo. Alright? And number 5, don't forget this. When you retired, ngayon pa lang, nagpa-plan ka na, kasama to sa pinaplano mo, yung what are you going to do pag nag-retire ka? Ano yung gagawin mo? Okay? I suggest there are 3 things na dapat mong gawin pag retired ka na. Okay? Number 1, dapat meron ka pa rin source of income. Meron akong kinotes 3 weeks ago. Nag-retire from a big company. Ngayon, medyo sila financially, kinakapos. Kasi nga, after retirement, wala na sila ibang source of income. That's wrong. Mauubos ang pera natin. Lalo kung mataas ang cost of living mo, may mga maintenance kang may kotse ka, meron kang driver, meron kang mga lalay, di ba? Meron kang nurse, meron kang lahat. So, may assistant ka pa, meron ka pang gym instructor. So, marami kang gagastusin. Kailangan meron ka pa rin source of income. Okay? Second na dapat mong gawin, pinaplano ngayon pa lang, is to do one mission sa buhay mo. Binanggit ko kanina na, like,
Do you want to do Bible study? Meron ka bang foundation na that you're going to serve? Diba? Yan yung mga panahon na you are returning to your community. Time to return for your community. Time to do the task or the mission na matagal na gusto yung pagawa sa'yo ni Lord, di mo magawa-gawa. Dahil sabi mo, busy ka, di ba? And third, don't forget to do things that will make you happy. This is one of my advice to one of our OFW. Sabi ko, marami na siyang pera kasi nailatag niya na lahat, real estate, property, pati income, gastos niya, pag-retire, lahat okay na. Sabi ko sa kanya, sabi, doon ka na pang gagawin ko, you need to do one thing that will make you happy. One activity that will not give you money, but will make you happy. Alright? Don't forget to do that. Because life is short, buti pa natin retirement, so at least nagagawa natin yung bagay na gusto natin gawin. Okay? So, if you want to do all these things and yet nahirapan ka, you don't know where to start, duguan pa ako eh. Galing ako sa frustration, depression, failure. Kaya kitang ibangon, pag-pray kita, si Lord ang bahala sa ating dalawa. Mag-usap tayo, pwedeng online, pwedeng personal coaching. Sa lahat din ng mga family na nandito, may mga family business, settle natin yung mga unsettled dispute nyo. Kasi pag may business involved ang family, ano po yan nagiging prone for conflict. Kaya I can help you para ma-prevent natin yan. And sa mga OFW natin mga kababayan na pinapakusang asawa, anak dito, maraming salamat. So you can also do the same, okay? Mga OFW, coach natin yung family nyo dito sa Pilipinas. Alright? So please share this video sa lahat mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much sa akin. Nag-message. Lagi na nanonood sa atin, kaibigan natin, Ma'am Mariby, mula sa US. Alright? Hi, ma'am. Okay, so thank you very much, Genevers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.